Sa pagdinig ng House Committee on Revision of Laws na pinamumunuan ni Rizal 2nd District Representative Emigdio Tanwatco III, muling tinalakay ang mahalagang provisions na lalamanin ng House Bill No. 8520 o an Act codifying the laws relative to Philippine budgeting through establishment of an integrated system of planning, programming, budgeting, management, accounting, and reporting in public financial management o ang Philippine Budgeting Code. Sa naturang pagdinig, binigyang diin ni Representative Tanwatco ang ilang prinsipyo na dapat ay maging katangian ng isang batas, na dapat ay malinaw, simple at naunawaan ng mga kababayan. Siyempre gusto natin sa batas, and that's why we are revising our laws, is we want to make it clear, simpler, and Filipino friendly, naintindihan ng tao. Kung sa prinsipyo mano sa implementasyon, baka naman umano hindi na general principle ang kailangan galawin, kundi ang implementing rules and regulation na lamang. If it is a principle, maybe we can put it earlier in the law. Kasi baka, di ba, for me lang, again, personally, I find the provision out of place. But if, let's say, I don't know who mentioned it earlier, you want to modify it and come up with a program, baka naman pwede nga sa IRR or as... Ang paglilinaw ni Representative Tanwatco ay may kaugnayan sa ilang concern ng mga ahensya ng gobyerno, tulad ng Department of Budget and Management, hinggil sa pagkakadelay ng mga implementasyon ng connecting project ng gobyerno dahil sa mga convergence na nagiging dahilan para mabawasan ng effectivity at nauhuli ang implementasyon ng proyekto. The problem right now is masyadong nasi-stretch yung implementation. And sometimes you're not able to implement some of the parang connecting projects, which actually really reduces the effectiveness or yung benefits, nadidelay yung benefits, the full benefit of the whole system, the network. Paglilinaw ng kinatawan ng DBM na ang intention talaga ay ma-prevent ang overlapping ng budget na nais nilang ma-institutionalize. It's an existing approach of the budget which we wish to institutionalize. And basically, yung intent po talaga is to prevent yung overlapping mga redundancies dun sa mga programa. So, thank you, Mr. Ang House Bill No. 8520 na inakda ni Representative Albert Garcia ay naglalayo na mayayos ang budgeting, procurement system, planning sa pamamagitan ng iisang batas na magsisilbing Biblia ng taxation sa bansa. Ayon kay Representative Tanwatco, maraming batas ngayon ang umiiral sa Pilipinas pagdating sa usapin ng taxation at budgeting. Subalit, may mga magkakasalungat na probisyon. Felix Tambongco, The Observer News, DWRV 103.9 News FM. Ikaw ang una.